exercise pag umaga. Yes. Para ka na rin naglalakad kasi nito. Hindi kasi tayo makakapaglakad. Kasi tagulan na. Iyan ang isang problema rin sa mga na-stroke. Yung paglabas-labas, hindi makakalabas, delikado. Kasi madulas ang karsada. Pero itong ginagawa ko ay para ka na rin naglakad-lakad. Kasi pinapagod mo ang iyong tuhod. So magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay sasagutin din natin ang isang nating kaibigan, kapatid na na-stroke. Kung naninigas din ba ang kamay ng isang na-stroke, kasi po ang kanya pong kamay ay naninigas. So sasagutin natin yan kung naninigas din na sa atin at saka sa mga na-stroke. Base sa aking pagsasaliksik ay yan po ay ating tatalakayin. So at saka magbibigay din ako ng ibang exercise para sa daliri. So kung bago pa lang po sa akin channel, please subscribe at inyo na rin i-like at inyo na rin i-share para may bahagi natin sa mga katulad nating mga stroke patient ang ating kaalaman at experience sa unti-unting paglakas. At inyo rin pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. So, alright. So, I'm back. Ayan. So, nakasaluhin pa tayo. Pero, ayan, bago ko po ipakita, bago ko po sagutin yung isang comment, ay ipapakita ko po muna sa inyo isang exercise para sa daliri. At ito ay malaking bagay din at malaki rin ang naitutulong. Ayan, para sa ating mga daliri. Kagaya na sinabi ko sa inyo noong una, yung aking kamay, ang hintuturo ay medyo naiwanan pa. Hindi pa siya masyadong mahina pa siya. Ayan. Pwede rin exercise yung ganyan eh. Oh. Inilalapat sa thumb. Ayan. Ganyan. Tapos meron pang isa. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ito po yung sinasabi ko kanina na sa lamesa ay meron po dapat na nakapatong na kahit naman kailan nakalagay. Tapos kasama rin yung malakas na bahagi ng kamay, ng daliri at ang mahina. Ayan. So ang gagawin po dito ay lilisunin natin siya. Parang ganito, lilisunin, ano ba tawag doon? Kakayumus. Lilikumin siya, hihilahin ng daliri. Parang ganyan, no? Ready? Ayan, ganyan. Ganyan po siya. Ayan, ng daliri. Yan. Diba? Tapos pagka naubos na siya, itataas nyo ulit ganyan. Exercise pa rin sa kamay. O. Diba? Tapos ibabalik nyo. Yan. Ito po ay happy sleep ng aking butihing may bahay. So, ayan. Ulitin po ulit. O. Ganyan. 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 Nakapapansin nyo ang aking daliri. Nabengkong pa yung hintuturo eh. Oh. Oh. Pero yung simula sa kalingkingan hanggang hinlalato ay okay siya. Ayan ito. Okay siya. Pero yung hintuturo na iwanan. So yun po. Ganun po. Ayan. Gawin nyo po yan ng 3 beses din. At ulit-ulit din. Ayan. Malaking bagay yan at epektibo rin yan, especially do sa mga babago-bago na stroke. Kagaya nitong nagtanong sa atin, siya po ay babago-bago pala na stroke.
at ikaw ay madali kang makaka-recover basta ikaw ay sipagan mo lamang ang iyong exercise at nakakagalaw na ang iyong kamay pati paa, ayan ay ibig sabihin yan ay magdidire-diretso na. Pero kung ikaw ay matagal na na-stroke at lampas ka na ng isang taon, ay medyo matigas na ang mga buto at yun ay may katagal na para bago pa bumalik sa dati. Pero yon makakabalik pa rin. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Yung mga matagal na nakabengkong, ayan ay may pag-asa yan. Pero mas mahigit na may pag-asa, yung bago-bago pa lang na na-stroke. Kagaya ng mga wala pang 6 na buwan. So, yung po ang pinakita ko sa inyo mga exercise. Pag umaga, kung hindi kayo makakapaglakad-lakad sa labas at umulan dahil delikado, ay pwede kayong mag-upo tayo sa upuan. Ayan. Tapos yung sa daliri, ay yun yung dagdag exercise, yung tela sa lamesa. Basta, exercise lang ng exercise para magising yung mga natutulog na bahagi ng ating mahinang katawan, kagaya ng kamay at ng paa. Yan po ay nanunumbalik din kapag laging ina-exercise, nagigising. Ika nga, practice makes it perfect. Ngayon, ikikwento ko muna naman sa inyo yung aking experience. Dahil pakaramdam ko kasi noon, talagang ako malakas na, matatag na, at nakakatayo na nga. So, ako po ay isang Catholic. Yan. At ako po ay, siyempre, gusto ko rin sumimba sa simbahan ng Katoliko. At kasama ko po ang misis ko nung kami sumimba. Ito po ang experience ko, kaya akala ko, ako ay matatag na at malakas. So, pagdating sa simbahan, sabi ba naman ng pare, magsiluhod raw kaming lahat. Di siyempre, ako naman, nakiluhod rin. Kayang-kaya ko. Ngayon, eto na, pagkatapos manalangin na nakaluhod, sabi ba naman magsitayo po tayong lahat. Yung asawa ko nakatayo na, ako nakatingin lang ganyan sa kanya. Sabi sa akin, "Hoy, tayo daw." Hindi ako makatayo, umihiling lang akong ganyan. Tapos, binuhat niya akong patayo hanggang sa yung mga katabi namin at saka yung nasa likod ay tumutulong na rin sa pagtayo sa akin. Tapos nakita ko pa yung mga nasa harapan nagtatawanan kasi nga hindi nga ako makatayo-tayo. Tapos ako naman kasi kaya sila nagtatawanan, tumatawa rin ako kasi kaya ako napatawa kasi hindi nila ako mabuhat. Dito pa paano naman ako hinawakan. Tapos sabi ko kaya isa napatingin ang pari kung tinignan niya kung ano yung nagkakagulo kasi nga nagtatawanan. Akala ko kasi malakas na, hindi pa pala. Yan po ang aking isang experience sa simbahan. Akala ko ay ako'y matatag ng tumayo. Pero bagamat ganon, syempre sa ating kalagayan, ako naman ay talagang determinado pa rin na gumaling at umaasa pa rin na hanggang ngayon. Ayan. Hindi katulad ng isa nating kaibigan dito sa aming bayan na merong isa kong kilala rin na na-stroke na parang pakiramdam niya wala na siyang pag-asa. Sinisisi niya sa Diyos. Nakausap ko po kasi siya. Sabi niya, sana all ganyan nakakalakad-lakad, naikalaw na ng kamay na maayos, nagagamit. Tapos sabi niya, hanggang dito na lang ba ako? Yung parang nawawalan siya ng pag-asa. When is my turn? Sabi niya, parang wala na yata akong karapatan na mangarap. Parang ganun sinasabi niya. Parang dinadaw na niya ang kanyang sarili na wala na pag-asa. Pero sabi ko sa kanya, sabi ko, magpasalamat ka kasi buhay ka. Basta exercise lang ng exercise, gawin mo ang nararapat at umasa ka na talagang gagaling. Maniwala ka sa sarili mo. Dapat determinado kang gumaling. Wag mo mamadalin kasi lalo na yung sa kanya, ilang taon na siya na-stroke tapos ganun pa rin. Hindi pa rin siya masyado nakakalakad Pero
habang may buhay nga, may pag-asa. Katulad ng sinasabi ko noon, lahat naman ng bagay talaga nakukuha nga sa exercise. Kung medyo nahihirapan, nasasaktan, no pain, no gain nga. At lahat yan may dudulot ng maganda pag-exercise. Practice makes it perfect. Yan. Talagang babalik ulit yan kahit pa siya ay matagal na. Huwag tayong mawala ng pag-asa at huwag nating isisisi sa Diyos. Ayan. Huwag nating sisisihin. Ayan. Kasi kaya rin naman tayo nagkaganyan niya. Isa pa, gawa nga rin ng katigasan ng ulo natin at may plano nga siya para sa atin kaya tayo ginawa niyang ganyan. May gagawin ka pa sa mundo kaya binuhay pa. Yan ay pangalawang buhay ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. So, punta na tayo sa ating question and answer portion. Yan. So, sasagutin natin ang isang katanungan ng isang commentator. Isang nag-comment na ang sabi niya ay, "Hi kuya, stroke patient din ako. 3 months na po. Asko po, paggabi, naninigas ba kamay mo at paa paggabi? Lalo na yung pag nag-uunat siya. Ano po ba dapat gawin, kuya? God bless." Ayan. So, sasagutin natin yan. Naninigas ang kamay at saka paa na apektadong bahagi. Yan po ay talagang, sa tingin ko po, yan po ay natural sa mga na-stroke na naninigas paggabi. Lalo na siyempre pagising sa umaga. Kasi po ay paggabi ay medyo madaling araw para ay hindi na siya masyadong mainit, malamig na. Lalong-lalo na yung mga nakatapat sa electric fan, nakababad sa electric fan, ayan po ay madaling pasukin ng lamig at talagang yan po ay naninigas. Pagka nga pinakita ko dati, pag nag-uunat niya, nakaliko nga ganyan. Pag mag-uunat ako ganyan, nangangatalaga. Yan. Tapos pati pa, kumikisay, di ba? Naninigas. Kumisan nga, parang pupulikatin ka, pumapasok yung muscle parang papasok yung muscle sa lakalakan eh. Pag sa sobrang pag-iinat, dahil sa sarap ng pag-iinat. Kaya natural po na naninigas. Talaga po maninigas yan kasi napapasok na lamig. Lalo na nga yun na nga nakababad sa electric fan. Ngayon, may solusyon po ba dito? Yes, may solusyon dyan. Siyempre, pagkagising mo pa sa umaga at naninigas na nga na ganyan, ay mahalaga rin na i-hot compress. Ayan. Yun po ay yung hot compress na umiinit siya, tapos pagka sinasaksak po siya sinacharge din. Pag mainit na, ay ilalagay ninyo sa inyong ganitong kamay at saka dito hanggang sa balikat, pati ang palad. Ayan. Para matanggal yung lamig niya sa pumapasok sa buto. Ganun para naninigas. Kung wala naman kayong hot compress, ay pwede rin yung bimpo na lalagyan ng mainit na tubig. Pero bago nyo ilagay, ay yung tansyahin nyo muna na kaya ninyo ang init. Pwede rin yung bote. Ayan. Yung halimbawa bote ng Coke na yung lalagyan mo siya na mainit. Ayun, mainit din yun. Ikukuskus yung ganyan. Para naiinitan siya. Yan. Kasi yan ay lamig kaya naninigas. Tapos kuminsan sa tagal din ng pagkakapesto sa matagal na nakatagilid, naiipit siya. Ayun. Tapos pag malalamigan, naninigas talaga. Pero napakasarap pagka nag-iinatan na. Kasi ramdam na rin ako. Pero ganyan na, nakikisay nangingisay. Ito po ang isa. Magandang tanong ito. Sabi ni Gauhead, lagi din ba kayong naihi? Yan, sabi niya. Sagot ko ay siyempre, depende yan sa pagkaka-stroke. Meron kasi na-stroke sa high blood at meron na-stroke sa taas ng sugar. So ako po ay na-stroke din ako sa dahilan ng mataas din po ang aking sugar. Kaya lagi rin po akong
o nag-iihi. Especially pagkagabi, pag madaling araw, lagi po ako naihi. Pero pagka naman umaga, hindi naman ako masyadong nag-iihi. Pero yes, lagi rin po ako nag-iihi. Kasi po ako'y na-stroke dahil sa taas ng sugar. Yan. Pero pagka, ewan ko, yung mga na-stroke ng high blood, siguro naman, hindi naman. Siguro sila naman nagtatay. Ito pa ang isa. Galing kay Jasmine Chaos. Yan. Sabi niya, kapatid, balik na ba sa dati pakaramdam mo? Ibig ko sabihin, wala ka na nararamdaman na pamimigat ng katawan? Salamat sa pagsagot. Yan. Magandang tanong yan. Masasagot ko ay wala naman ako nararamdaman, pero yung pamimigat ng katawan ay kagaya ng yung mahinang bahagi na tinamaan ng stroke, ay nandun pa rin yung bigat, pero yung sa nararamdaman wala. Pero bagamat wala tayong nararamdaman, hindi pa rin tayo nakakasigurado na tayo ay okay na. Sabi nga ni Arnold Clavio, gamitin natin ang pangalan ni Arnold Clavio, sabi niya, magpapakisigurado, akala mo ikaw ay okay, pero hindi pa rin naman pala. Pero sa ngayon, as of now, wala akong nararamdaman na yung kami may masakit, nasakit, o nahihilo, nalulula, wala naman. Pero yung pamimigat, ay natural lamang yon, especially pag umaga, kasi galing ka sa tulog, natural na yung kalahati na apektado, na tinamaan ng stroke, ay natural na mamimigat yun dahil galing ka sa tulog. Kaya nga dapat laging ina-exercise yan pag umaga para gumaan siya at manumbalik ulit. Ayun, ganun. Yun ang masasabi ko siya. Maraming salamat. Kaya nga, be strong at ingat din tayo sa ating kinakain. Sundin natin ang mga payo ng doktor natin. Alam ko naman tayo yung mga kanya-kanyang doktor. So, lahat na sinasabi niyan ay tama. Talagang sinasabi niya kung ano makakasama at kung ano makakabuti. Kaya dapat nating sundin. At yan din na isa rin nating gagaling. At disiplina sa sarili. Yan. Tsaka galaw lang ng galaw. Huwag kang yung nakaupo nga sa isang tabi na parang hindi ka na tatayo. Tatayo ka lang yata pag tutulog na uli sa gabi. So laban lang ng laban, galaw na lang ng galaw. Magpunas ka ng mga lamesa, ganyan. Pagka nagpupunas ka ng ganyan, gamitin mo rin yung mahinang bahagi ng katawan. At yan lahat yan ay may magandang kalalabasan ng mga paghihirap na ganyan. Hindi ka naman pwedeng gumaling na basta ka na lang walang ginagawa Yun talagang kung it's a miracle talaga yung gagaling ka nang wala kang ginagawa. Siyempre, tutulungan mo rin ang iyong sarili. Ayan. Tulungan mo yung sarili, laksan mo yung loob, be strong. At laban ng laban, kailangan maging matapang tayo sa nangyayari sa atin, sa hamon ng ating buhay. At yan na may kapalit na maganda. Maniwala ka. Ayan. Huwag kang malulungkot. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. Ayan po ang ating naging topic ngayon for today's video ng aking vlog. Maraming salamat sa inyong suporta at ako pinatutuwa dahil marami rin po nagtatanong at nabibigyan naman natin ng kasagutan ayon sa aking experience at sa aking kaalaman. Ayan. So maraming salamat at kung bago ka pa lamang po sa aking channel, siyempre please subscribe, inyo na rin i-like at siyempre inyo i-share para maibahagi natin sa ating mga kapatid na na-stroke ang ating nararanasan sa buhay na unti-unting pagbangon. So maraming salamat at alam niyo naman tayo mga na-stroke, laging tayong isipin natin na tayo ay gagaling, lalakas, titigas. So maraming salamat po and I love you all.